Welcome to Donmar TV News Channel. Samantala, bagaman COVID-19 response at ekonomiya ang sentro ng debate, nagpatotsyada ang mga lumahok na presidential candidates sa mahigit 200 bilyong estate tax na hindi pa nababayaran ng mga Marcos. Ayon kina Mayor Moreno, Lacson, Robredo at De Guzman, kapag nasingil ang nasabing buwis, malaking ayuda na ito para sa mga mahihirap na nagdurusa sa mataas na presyo ng petrolyo at mga pangunahing bilihin. Umasa kayo mga kababayan, yung isang pamilyang may utang ng 203 billion na estate tax, sisiguraduhin natin, sisingilin ko yun, kukunin ko yung 200 billion na yun, ibibigay ko sa magsasaka, ibibigay ko sa driver bilang ayuda ng taong bayang nangangailangan ng tulong ngayon. Pero sang-ayon din ako, pare. Kailangan natin kunin yung 203 billion na yun. Meron 203 billion nga na sisingilin lamang na andyan na. Bakit ay singilin ng biyaya? Ang ibibigay natin na ayuda ngayon sa napantawid pasada ay 200 pesos na napakakonti nun. At ito 230 billion pesos. Pag nasingil natin ito, hindi na natin kailangan tipirin yung ating mga kababayan. At dahil nga absent ang dating senador na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., hindi nito nasagot ang mga pasaringan ng kapwa presidential candidates. Ay ito pong mga pinapalabas na napakarami raw tao sa Ortigas Center sa Pasig nung mag-rally ang Pink Lawan na ang layo naman kung ikukumpara dun sa kakayanang ma-accommodate ng Ortigas Center doon sa mga picture at video lumalabas. So parang may mga hindi nagsasabi ng totoo dyan. Ipapaliwanag natin. Pangalawa, ito pong state tax na iniingayan ng mga oposisyon ng kalaban ng mga Marcos na hindi raw nabayarang buwis. Marami hong panlilinlang, marami hong mga malalabong i-issue at statement tungkol dito na sinasakyan ng mga politiko para sirain si Bongbong Marcos. Yan po ang ating tatalakayan. Well, pinag-uusapan ngayon at yan naman ang purpose talaga pag-usapan sila kaya nila ginagawa yan eh. Pinapalabas po kasi nung huling rally ng Pink Lawan ni Leni Robredo ay umabot daw ng 80,000 ang tao doon sa may Emerald Avenue, yan sa Ortigas Center, Pasig. Pero hindi pa nasiyahan. Kinabukasan ilabas nila 137,000 daw ang tao. Naku. Alam nyo, abisado ko po ang Ortigas Center. Halos 30 years na ho akong nagpupunta dyan ng araw pa. 2 network ng radyo, telebisyon ang nag-opisina dyan, pinapasyokan ko. Araw-araw nandyan ako. At yung impong Emerald Avenue, napakaigsi at makitid na kalye yan. Duluhan niya ng Julio Vargas at saka ng Ortigas Avenue. Saan mo ilalagay doon ng 80,000? Yung 20,000 niya, masikip na dyan eh. Ako naniwala, 20,000 na katao, masikip doon. Hindi kakasya. Kasi puro building yun eh. Ang lalaki ng building na katabi na na ang pag-itan lang ay yung Emerald Avenue. Paano kakasya ang 80,000 doon? Kahit na hanggang Ortigas Avenue pa yung harap ng Ortigas Center. Hindi kakasya yung 80,000 tapos hindi pa nasiyahan, ginawa nilang 137,000. Fake yan. Maniwala kayo. Inedit lang yan. Kaya kayo masyadong magpapaniwala. Okay? Pangalawa, sa survey nga, 15% lang eh. Nationwide na yon. Saan ka kukuha ng ganong karaming tao? Para ipakita mo maraming supporters. Ngayon, ang sinasabi nila naghakot daw ng tao. Naghakot ng tao, marami raw tao galing sa mga probinsya at ibang parte ng Metro Manila. Di panibago kasi nangulinan yan. Inuulit ko, paano kakasya? Yung mga taga-Pasig, yung mamamayan ng Pasig, sabihin natin, ilan libo ba ang tao sa Pasig? Magpunta ng Ortigas Center, hindi kakasya eh. Ngayon, sasabihin nyo ngayon, hindi lang taga-Pasig ang tao doon, kung saan-saan ang galing, pati mga probinsya, kaya dumami. Di lang nagiging doble ang pagsisinungaling. Inuulit ko, yung taga-Pasig, hindi nga magkakasya doon sa Emerald Avenue. Kasi nga, maliit lang yung lugar na yan. Tapos sasabihin nyo, kaya maraming tao galing sa mga probinsya. Saan yun nilagay? Yung mga taong yun. Kaya nga, inedit nga lang yun. Yan. Pinalabas lang na maraming tao. Yan po yung aking nakikita dyan sa huling rally niya ng Pink Lawan. So, maraming kabaliktaran sa katotohanan. Una, mababa sa survey. Pangalawa, wala naman lugar na ganong kalalaki. Parang yung sa Bacolod din, noong nakaraan.
Pinalabas nila 70,000 ang tao doon. Yung pa naman laman nung gym o nung Coliseum ba yun? Wala pa daw 30,000, 35,000 ang laman talaga no, capacity. Pero pinalabas nila 70. O, dinoble. Ito, dinala sa syudad, Ortigas Center. Dami-dami nakakaalam ng lugar na yan. Daming condo building dyan. So, kitang-kita nila at kabisado nilang area. Papalabasin nyo, ganun karaming tao. So, di ba? Fake na naman. So, ayawan ko. Anyway, kayo na pong bahala mag-comment reaction sa bagay na yan. Sa isyong marami hong propaganda ngayon na hindi natin pwedeng paniwalaan. Marami mga fake video, fake edited na mga picture. Ingat po kayo dyan. Pangalawa, itong issue ng estate tax. Property tax. Di umano ng mga Marcos. Ganun karami silang property. 200 billion daw ang hindi nababayaran. Nako, suntok sa buwan yan. Mahirap po yan. Kasi kung property ng mga Marcos, buong pamilyang Marcos ang sinasabing may-ari. Hindi si Bongbong Marcos lang may-ari. Bakit si Bongbong Marcos lang sinisingil nyo? Pangalawa, hindi naman kailangan bayarin ng cash yan, ng pera. Kasi kung property yan, di yung halaga ng property yan, bawiin ng gobyerno. Yun lang yun, pero yung maglalabas ng pera yung may-ari, kung totoong Marcos na may-ari, hindi mangyayari yun. Kaya yung sinasabi ng mga opposition candidate na yung perang yan igagamitin nilang pang-ayuda sa mga programa ng gobyerno, naku, umasa pa kayo, binola kayo, hindi totoo yun. Kasi hindi naman sila siguradong babayaran ng cash ito ng mga Marcos. Una-una, hindi nga malinaw kung kanila talaga yan. Kasi kung kanila yan, dapat gawin ng gobyerno, kumpiskahin yung property niya dahil saan galing nga niyang karaming property? Hindi nila kinumpiska, tapos na yan, sisingilin ng tax. O hindi pag nagbayad ng tax yung mga yan. Kung hindi man kas, 10%, kung halimbawa, yung halaga ng property, doon babawasan yung tax, so, yun ang mangyayari, hindi kas. O, pag ginawa mo yun, ibig sabihin, kanila yun. O, walang illegal, walang ill-gotten wealth, walang nakaw na yaman, kasi kanila pala yun. Sinisingil mo ng buwis eh. Kung hindi yung kanila, bakit mo sinisingil ang buwis? Technical po yan, legal, medyo masalimot yan. Ngayon, itong mga politiko, lahat halos na kalaban ni Marcos sinakyan itong issue ito dahil nakakita ng figures. Maling-mali po yan. Hindi yan ganun kadali. Matagal pang usapin yan. At saka nga property, iba ho yung income tax, ayan, madaling masundan. Kasi income yan eh. Kung magkano income mo, malalaman ka agad kung magkano obligasyon mong buwis. Yung corporate tax, gano'n din. Kung magkano kinita ng isang company, doon babawasin ng tax kung ilang percentage. Yun, magkaiba yung income tax, corporate tax, at saka estate tax. Pag sinabing estate tax, property yan. Diba? Hindi pera ibabayad niya kung sakali. Yung property, kung halimbawa 200 billion, ang halaga ng property, kung totoo, pero hindi ako naniwala totoo yan. Kung totoo yan, o 10% nun, yun lang ang babayaran. Hindi ko kumuha ka ng property doon sa property ko. Hindi ako babayad ng kahit. Bakit pera ibabayad ko? Yung property ko rin, bawasan nyo yung property ko. Yun lang. So, hindi magiging pera. Alam ng BIR yan eh. Yung problema, yung BIR nagagamit nitong mga opposition candidate na mayroong statement daw ang BIR na walang ibinabayad. Wala talaga. Bakit naman magbabayad ang mga Marcos ng cash? Hindi talaga magbabayad yun. Property to property ang usapan. Di bawasan yung property kung talagang kanila yun. Yun ang hindi na ipapaliwanag. Kaya yung mga iba umaasa dahil nabobola kayo ng mga opposition na itong 200 billion tax na ito, meron daw court order, meron ganon-ganon. Marami pa hong proseso yan at hindi po yan ganon kadali. Alam ng BIR ang nangyayari dyan. Okay? Hindi kikitain yung 200 bilyon. Ang gawin, yan na siya kasasabing hindi pa pera, ginagastos na. Kasi yung si Dumagoso yata, sabi niya, gagamitin ko yan, gagawin kong ayuda. Nakakatawa naman yun. Hindi nga hukas yun eh. Kulang na kulang sila ng kaalaman. Binobola kayo. Binobola kayo nitong mga opposition candidate na ito para sirain si Marcos. Pinapaniwala kayo sa mga suntok sa buwan na mga statement at paliwanag. Hindi pera yan. Hindi yan mangyayaring cash ang bayaran. Wala pong ganon. Hindi aabot sa ganon. Kaya huwag kayong palinlang. Lahat yan, panlilinlang. Lahat yan ay ginagamit para lang siraan ang mga Marcos. Lahat ng issue ay nilalabas na nila. Walang-wala na silang mapigang issue panlaban kay Marcos. Kasi nga, consistent si Marcos sa number 1 sa mga survey. Bongbong Marcos, Sara Duterte tandem. Yun ho, para tayo magagawa dyan. Habang papalapit ang eleksyon, laging number 1 ang leading candidate talaga at hindi na ho yan bababa. Ginagalit pa ng mga oposisyon. So, lalong ang taong bayan.
yung mga undecided voters, magdi-decide yan in favor of Marcos, hindi sa oposisyon. Kasi alam nila, yung mga banat ng oposisyon, paninira lang.